Magsitayo po ang lahat. Halina, Kristiyano, at buong ligaya, lahat tayo'y magpatuloy pa sa Belen. Ating dalawin ang batang manunubos, atin ngayong dalawin, atin ngayong dalawin, galawit sambahin siya ang Panginoon. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo, Amen. ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo naway sumainyong lahat. At sumaiyo rin. Mga minamahal na kapatid, tayo ay nasa ikalimang araw na ng paghahanda para sa dakilang kapistahan ng Nuestro Padre Jesus Nazareno. Manalangin tayo sa Kanya upang tayo ay tunay na maging tapat sa pagsunod sa Kanya sa daan ng krus, patungo sa pagganap ng kalooban ng Ama. Aminin natin ang ating mga kasalanan upang tayo ay maging marapat na gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid na lubha ako nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, niloob mong akuin ng iyong anak ang krus at kamatayan upang ang sangkatauhay matubos at mabuhay. Ang pag-ako namin sa krus at kamatayan dito sa lupa, ayon sa diwa ng pagsunod sa iyong loob na ginanap ng iyong anak, ay magpagindapat nawang aming kamtin ang lubos sa katubusan at pagkabuhay sa iyong piling. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Magsiyo po ang lahat. Pagbasa mula sa unang sulat ni Apostol San Juan. Minamahal kong mga kapatid, tinatanggap natin ang anumang ating hingin sa Diyos, sapagkat sinusunod natin ang Kanyang mga utos at ginagawa ang nakalulugod sa Kanya. Ito ang Kanyang utos. Manalig tayo sa Kanyang anak na si Jesucristo at mag-ibigan gaya ng iniutos ni Kristo sa atin. Ang sumusunod sa mga utos ng Diyos ay nananatili sa Diyos at nananatili naman sa Kanya ang Diyos. At sa pamamagitan ng Espiritong ipinagkaloob niya sa atin, ay nalalaman nating nananatili siya sa atin. Mga minamahal, huwag ninyong paniwalaan agad ang bawat nagsasabing sumasa kanila ang Espiritu. Sa halip ay subukin ninyo upang malaman kung mula sa Diyos ang Espiritong sumasa kanila, sapagkat marami ng bulaang propeta ang lumitaw sa sanlibutan. Ito ang pagkakakilanlan
kung sino ang kinaroroonan ng Espiritu ng Diyos. Ang nagpapahayag na si Jesucristo ay naging tao, ay siyang kinaroroonan ng Espiritong mula sa Diyos. Subalit ang hindi nagpapahayag ng gayon tungkol kay Jesus ay hindi kinaroroonan ng Espiritong mula sa Diyos. Ang Espiritu ng Antikristo ang nasa Kanya. Nasabi na sa inyong ito'y darating at ngayon nga'y nasa sanlibutan na. Mga anak, kayo'y sa Diyos at pinagtagumpayan ninyo ang mga bulaang propeta, sapagkat ang Espiritong nasa inyo ay makapangyarihan kaysa Espiritong nasa mga makasanlibutan. Sila'y sa sanlibutan, kaya't mula sa sanlibutan ang itinuturo nila, at nakikinig sa kanila ang sanlibutan. Ngunit tayo'y sa Diyos. Ang sinumang kumikilala sa Diyos ay nakikinig sa atin. Ngunit hindi nakikinig sa atin ang sinumang hindi sa Diyos. Sa ganito nga natin nakikilala ang Espiritu ng katotohanan at ang Espiritu ng kamalian. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Buong daigdig na ito ay ibibigay ko sa iyo. Buong daigdig na ito ay ibibigay ko sa iyo. Ganito ang sabi ng lingkod ng poon na hari ng Siyon. Aking ihahayag ang ipinag-utos nitong Panginoon. Ikaw ang anak kong pinakamamahal at magmula ngayon. Ako namang ito ang giliw mong ama sa habang panahon. Hingin mo sa akin ang lahat ng bansa at ibibigay ko. Anumang narito sa buong daigdig ay magiging iyo. Buong daigdig na ito ay ibibigay ko sa iyo. Kayong mga hari at tagapamuno sa lahat ng bansa, mangag-ingat kayo at magpakabuti sa pamamahala. Ang Panginoong Diyos inyong paglingkurat katakutang lubha. Buong daigdig na ito ay ibibigay ko sa iyo. Tumayo po ang lahat. Hallelujah, Hallelujah, Hallelujah. Ipinangaral ni Jesus ang paghahari ng Diyos, sakit ay Kanyang ginamot. Hallelujah, Hallelujah, Hallelujah. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, nabalitaan ni Jesus na ibinilanggo si Juan. Kaya't bumalik siya sa Galilea. Ngunit hindi na siya sa Nazareth na nirahan, kundi sa Capernaum. Ang bayang ito ay nasa baybayin ng lawa ng Galilea, sa mga hangganan ng Zabulon at Neftali. Sa gayoy natupad ang sinabi ni Propeta Isaías, ang lupain ng Zabulon at lupain ng Neftali, daanan sa gawing dagat sa ibayo ng Jordan, Galilea ng mga hintil. Itong bayang nag-apuhap sa gitna ng kadiliman, sa wakas ay nakakita ng maningning niyang ilaw. Liwanag na taglay nito'y siya ngayong tumatanglaw sa lahat ng nalugami sa lilim ng kamatayan. Magmula noon ay nangaral na si Jesus. Ang sabi niya, pagsisihan ninyo at talikdan ang inyong mga kasalanan
sapagkat malapit nang maghari ang Diyos. Nilibot ni Jesus ang buong Galilea, nagtuturo sa mga sinagoga at ipinangangaral ang mabuting balita tungkol sa paghahari ng Diyos. Pinagaling din niya ang mga tao sa kanilang mga sakit at karamdaman. Siya'y nabantog sa buong Syria, kaya't dinadala sa kanya ang lahat ng may sakit at mga pinahihirapan ng iba't ibang karamdaman. Mga inaalihan ng mga demonyo, mga himatayin, mga paralitiko. Silang lahat ay kanyang pinagaling at sinundan siya ng napakaraming tao buhat sa Galilea, Decapolis, Jerusalem, Judea, at maging sa ibayo ng Jordan. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Maupo ang lahat. Isang magandang araw po sa inyong lahat. Ngayon po ay Lunes, matapos po o kasunod ng pagdiriwang natin ng dakilang kapistahan ng pagpapakita ng Panginoon. At ngayon din po ay nasa ikalimang araw tayo ng pagnonobena para sa paghahandaan natin sa kapistahan sa January 9, sa Sabado na yan. Sa ating pong Ebanghelyo, kung susundan natin ng konti, no, ay matapos na ipagdiwang yung kapanganakan ni Kristo, matapos na isilang, at kahapon nga po, matapos na makita siya ng mga naghahanap sa kanya ng 3 pantas na hindi na sanggol, kundi bata na siya ng matagpuan ng mga pantas, ay para na fast forward. Ito na yung panahon na binata na si Jesus. Pwedeng sabihin natin na nasa 30 years old na siya, at ito na yon. Nag-fast forward na tayo agad dahil sinisimulan na ginagawa na ni Jesus yung kanyang misyon. Yung misyon na ipahayag ang mabuting balita, yung misyon na ipakilala kung sino ang Diyos Ama, kung sino siya, at gampanan ang kanyang pinakamahalagang tungkulin, yung tayo po ay kanyang iligtas mula sa pagkakasala. So ito na tayo, nag-fast forward na. Na ngayon din, magandang mapagnilayan din natin. Sabi nga natin, naghahanda tayo para sa kapistahan ng itim na Nazareno at napakalaking pagbabago ang magaganap o ang nagaganap sa kasalukuyan dahil nga sa pandemya. Pero the best na ipinapaalala sa atin na paghahanda na galing din mismo kay Kristo ay yung pakinggan natin kung ano ang kanyang sinasabi. Mahirap po yung sabihin natin na taon-taon nagsiselebrate tayo, taon-taon pinaghahandaan mo ito, pero yung sinasabi na pagsisihan ninyo't talikdan ang inyong mga kasalanan. Ibig sabihin yung may pagbabago na dapat nangyayari sa atin. Kung yung panahon, yung paligid, may ginagawang pagbabago para sa tao, yung tao din nawa ay magkaroon ng pagbabagong ginagawa dahil sa kanyang pagpapahayag na siya ay deboto ng Poong Nazareno. Nawawalan ng saysay yung mga pasanan, prosesyon, kapag ang isang deboto ay walang pagbabagong nangyayari. Kaya nga po, ganun din yung pahayag dito ni Apostol San Pablo sa kanyang unang sulat, ito yung pinapaalala yung tungkol sa utos ng Diyos na tayo po ay mag-ibigan. Ito yung utos si Kristo na dapat sundin ang utos ng Diyos. At ang sumusunod sa utos ng Diyos, nananatili sa Diyos. At ang nananatili sa Diyos, kahit kailan, hindi mapahihindian ng Diyos sa kanyang kahilingan. So, hihiling tayo, pero hindi natin pwedeng isang tabi. Meron din hinihiling ang Diyos sa atin.
At yun ay yung pagbabago ng buhay. Kaya nga dito, no, kung pagninilayan natin ulit, sa loob ng 10 buwan ng ating karanasan, marami tayong dapat na natutunan na mga binabago sa atin. Dito sa pagdiriwang natin, talagang inihanda tayo nung March pa lang na magkakaroon dapat ng iba yung disiplina sa lahat ng mga deboto. Hindi na yung kung saan mo gustong pumasok, kung anong oras mo gustong pumasok, kaya bigla ka nilang aalis, bigla kang tatayo, kasi maghihintay ka, at sayang naman yung pinaghihintay mo kung 5 minuto ka lang dito, tapos aalis ka na habang nagmimisa. Tingnan niyo po, no, yung isang magandang aspeto nito na tinuturuan tayo papaano kilalanin ang pangangailangan ng ating kapwa. Tinuturuan tayo papaano isaalang-alang yung kaligtasan ng bawat isa. Hindi lang dapat yung sarili natin, yung ating iniisip, kundi maging yung ating kapwa. At yan ang para bang misyon ng bawat isa sa atin ngayon na matinding hamon dahil nga may pandemya. Hindi ka lang deboto para umupo dito. Hindi ka lang deboto para humingi lang sa Panginoon. Ikaw ay deboto at kaakibat ng pagiging deboto, yung misyon. Lalo tigit, ipakilala ang poong Jesus Nazareno. At hindi lang basta ipakilala, kundi ihatid yung mensahe niya. Gaya nga ng tema natin, no, para sa pagdiriwang ng Translasyon 2021, ang mensahe na ibinibigay sa atin, huwag kayong matakot, si Jesus ito. Bagamat naka-face mask tayo, may face mask na, may face shield pa, pero hindi yan magiging hadlang para itikom natin ang ating bibig at magpahayag tayo ng katotohanan, magpahayag tayo ng mabuting balita. We are not the spreader of virus, but we are the spreader of hope, of good news. At yun yung dapat nating gawin. Kaya isang deboto, dapat kumilos, hindi hadlang yung naka-face mask ka para hindi ka magpahayag ng pag-ibig ng Diyos na ikaw mismo ang nakaranas. Amen. Magsitayo po ang lahat. Minamahal kong mga kapatid, humingi tayo ng awa sa Diyos na ating Ama, kasama ni Kristong Panginoon at ni Mariang Ina ng Awa. Ang ating pong itutugon, Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Upang si Jesus Nazareno ang maging halimbawa natin sa pagtitiis at sa pagharap sa mga hamon ng buhay, manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Upang ang mga deboto ng ating poong Jesus Nazareno ay maging matapat sa pagsisimba at pagsunod sa Kanya, manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Upang ang mga deboto ng ating poong Jesus Nazareno ay mapagbuklod ng pag-ibig na itinuro at ibinili ng Panginoon, manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Upang ang mga deboto ng ating poong Jesus Nazareno ay magpakita ng pamumuhay na bumubukal sa kabanal-banalang Eucharistia, manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Upang sa pista, tayong mga deboto ay makilala ang Panginoong Hesukristo bilang ating daan, katotohanan at buhay. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Idulog din natin sa Panginoon ang ating mga personal na kahilingan at mga panalangin para sa ating mga pamilya, ang mga kahilingan ng lahat ng nanonood sa Facebook Live, at ang lahat ng panalangin na hiniling na ipagdasal sa oras na ito.
Ang lahat ng ito inihiling namin sa ngalan ni Kristo, ang aming Panginoon. Amen. Magsiupo ang lahat. Alay namin sa Pasko dumating, pagkakaisa, pagmamahal at kabanalang taglay. Dalangin namin, manatili kami tapat sa pag-ibig na bigay mo sa amin. Tumayo po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan, maganap nawa ang paghahain ito na sa dambana ng krus ay siyang pumawi sa kasalanan ng buong mundo sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Iyong ipinasyang sa kahoy na krus, ang sangkatauhay tubusin ni Jesus. Sa punong kahoy, nagkapuwang ang kamatayan. Sa kahoy na krus, itinanghal ang pagkabuhay. Sa punong kahoy, na naiig ang sumuway sa iyo. Sa kahoy na krus, siya'y nadaig ng masunuring anak mo. Kaya kaysa ng mga anghel nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo, o sana sa kaitaasan. Pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon, o sana sa kaitaasan. Magsiluhod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukhal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito upang para sa aming maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayun din naman nang matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kaniyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin. Magsitayo po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak, kaya tiniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaysa ni Francisco na aming Papa, ni Broderick na aming tagapangasiwa at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang
sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawaan mo at pagindapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Birhen Maria na ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaysa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ang papupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. 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 Buong kababaang loob tayong tumawag sa ating Panginoon ng Ama namin. Ama namin, Sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para ng sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. inihiling namin kami iadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesu Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesu Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, aking kapayapaan ang binibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami na kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumayin niyo rin. Magbigayan po tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsiluhod po ang lahat. Ito ang kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Munting bayan ng Bethlehem, sa'yo isinilang. Ating pong Hesu Kristo, ating bigyang galang. Ligtas na tayo natupad, pag-asa't liwanag, luwalhati kay Emmanuel, buhay sumisinag.
ay ligaya. Ang sanggol na sasabsaban, galak sa pamilya. Ang diwa'y pagmamahal sa Diyos at sa kapwa. Tayo'y Kanyang pinatawad, loob niya ay awa. Anak ng mahal na Birhen, sa Kanya sumamba, umawit at pumunta na sa Belen na ba. Diyos na nagkatawang tao ay sinisinta ko. Batiin ang isa't isa, maligayang Pasko. Magsitayo po ang lahat. Manalangin tayo. Panginoong Hesukristo, kami nagsalo-salo sa banal na pakikinabang ay nakikiusap sa iyo na ang mga nasagip ng kahoy na krus na nagbibigay buhay ay iyong hihatid sa pagkabuhay sa kaluwalhatian, sapagkat ikaw ang Panginoon magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Manalangin tayo para sa pagbabasbas. Mahal na po ang Jesus Nazareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan ng iyong angkan na nagsusumamo sa iyo. Makamtanawa nila ang inyong katugunan at tanggapin ang kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo ang mga dala-dala nilang mga imahin at dasalan at ang mga lahat ng may karamdaman. Sa pamamagitan ng bendisyon na ito, naway maalala nila ang pangako nila noon sa binyag, na ikaw ay kanilang iibigin at paglilingkuran bilang Panginoon magpasawalang hanggan. Amen. At pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Mayo kayong taglay ang pag-ibig at kapayapaan ng Poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos. Magandang araw po. Nuestro Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin, pinipintuho ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong kinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, niluluwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno,
Nazareno, ninunwalhati ka na